Magandang umaga po mga kapatid. Sa umagang ito, tayo po ay muling sama-sama sa pangalan ng ating Panginoon na alam ko ay bagamat meron po tayong kanikanyang lugar ngayon na pinagdadausan ng ating pananambahan, sumalit naniniwala po ako na ito po ay isang bagay na napakahalaga na atin pong ginagawa sapagkat wala pong makapipigil sa atin upang tayo ay sumamba sa Diyos. Sa kabila po nito ay narito po tayong lahat upang ating pagsamasamahin ang salita ng Diyos sa atin pong pag-aaral sa umagang ito. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid ang sulat ni Haring David sa kanyang sulat sa Awit 103, versikulo 1 hanggang 4 ay ganito po ang ating mapapakinggan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandang loob at malumanay na mga kaawaan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang dakilang mga salita. Atin pong pag-aaralan, mga kapatid, ang patungkol po sa karamdaman o sakit. Sapagkat sa ngayon ay nakikita natin na ito po ay napaka delikado ng kalagayan ng mga tao sa buong mundo. Sino pa po ang hindi pa nagkasakit sa atin? Lahat po tayo, naniniwala ko, lahat po tayo ay nagkaroon na ng karamdaman, nagkaroon na po ng sakit. Isang mabigat na problema ng tao ang pagkakasakit. Marami tayong naririnig na hindi baling sila walang magandang bahay, di baling sila ay walang masarap na kinakain, di baling sila walang pambayad ng bill, at iba pa, wag lamang magkaroon ng karamdaman. Totoo po yun, at alam ko naniniwala rin kayo sa ganong mga naririnig natin sa ibang mga tao. May ilang mga Kristiyano na naniniwala na ang pagpapagamot sa isang doktor ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Meron pong ganoon. Sa grupo ng Word of Faith na tinatawag at grupo ng Christian Science, ang pagpapakonsulta sa doktor ay tanda ng kahinaan ng pananampalataya ayon po sa kanila. Ang paniniwalang ito ay kulang sa sustansya. Halimbawa po, kung ang inyong sasakyan ay nasira, pupunta ka ba sa mekaniko upang ipaayos o iyong hihintayin ng Diyos para ayusin ng Diyos ang iyong sasakyan? Kung ang inyo pong grupo o yung inyo pong gripo sa inyong bahay ay tumatagas, pupunta ka ba sa tubero o hihintayin mong ayusin ng Diyos? Alam natin na kayang gawin ng Diyos yun. Kayang ayusin ang iyong makina, kayang tapalan ng Diyos ang tumatagas sa gripo mo, pero hihintayin ba natin ng Diyos na gumawa ng ganong mga bagay? Kaya ng Diyos yun. Okay, sa kalagayan natin, sa karamdaman natin, nagkaroon tayo ng sakit. So, ano ba ang gagawin natin? Hihintayin na lang ba natin ang Diyos na siyang humipo sa atin? Katulad po ng paniniwala ng Christian Science at ng iba pang mga paniniwalang, mga grupo dyan na hindi kinakailangang pumunta sa doktor dahil nandyan ang Diyos. Matibay ang kanilang pananampalataya, Hanga ako doon sa ganong klase ng pananampalataya. Gumawa tayo ng tanong, dapat bang magpatingin sa doktor ang isang Kristiyanong may sakit o hindi na kinakailangan pumunta pa ng doktor? Yan po ang lagyan natin, yan po ang tanong natin. Maraming pamamaraan ang Diyos
kinakasangkapan din ang mga tao. Alam mo? Ngunit huwag umasa sa karunungan lamang ng tao na ito'y limitado. Tama po na talagang ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating karamdaman. Subalit huwag nating babaliwalain yung mga tao na ginagamit ng Diyos, na binigyan ng karunungan ng Diyos para tayo ay pagalingin. Kasama po yan sa buhay natin. Isang babae na halos nalustay na ang lahat ng kanyang kaniyarian. Yan po ay nasa Biblia. Lahat ng kanyang kabuhayan sa pagpapagamot ay halos naubos na. Subalit lalo pang lumala ang kanyang sakit. No? Sa Marcos 5:25-26 ay ganito po yung ating mababasa na isang kasaysayan. Isang babae na may 12 taon ng inaagasan. Natatandaan po ninyo yun. Ano po? At siya'y napahirapan na ng maraming bagay na mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man. Kundi bagkos pang lumala siya. Sino ang nagpagaling, mga kapatid? Natatandaan po ninyo yun? 12 taong inaagasan yung babae na ang sabi ng banal na kasulatan, naubos na halos ang kanyang kabuhayan sa pagpapagamot, lalo lang siyang lumalala. So, sino ang nagpagaling? Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, siyang nagpagaling sa kanya. Dahilan sa mayroon siyang matibay na pananampalataya. Na ang sabi niya, mahihipo ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon ay gagaling ako. Kaya nagpumilit siyang nakipagsiksikan sa maraming mga tao, pinilit niyang mahawakan ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, at yun nga ang nangyari ay gumaling siya. Ngayon, ang ibig pang sabihin, mga kapatid, hindi po masama ang magpatingin sa doktor. Hindi po masama ang magpagamot sa ibang mga tao. Diba? Subalit, ang napakahalaga rito ay huwag nating kalilimutan na ang Diyos ang siyang nagpapagaling sa mga sakit na ito. Ang Panginoon ang siyang nagpapagaling sa atin. Although ginagamit niya ang mga tao na yan, subalit ang Diyos pa rin ang siyang nagbibigay ng paraan para gumaling ang isang may karamdaman. May mga taong nagkakaroon ng sakit at ang unang hinahanap nila ay ang mahusay na manggagamot. Lalo na yung mga mayaman, yung mga may sinasabi sa buhay, ay ang unang iniisip nila, sila ay pupunta sa magaling na doktor, sa mahusay na hospital, para sila ay gumaling. Pero isang kasaysayan sa Biblia na ganito ang nangyari dahil siya ay isang hari. Isang hari. Ganito ang sinasabi ng istorya ng kasaysayan sa Biblia. Ikalawang Kronika 16:12. At nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Di natin alam kung anong klaseng sakit sa paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayon may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. Yan ang nangyayari sa buhay ng mga tao. Hinahanap nila mahusay na mga gamot at hindi hinahanap ang Panginoon. So napakadelikado noon. Unahin mo yung tao, nawawalan ka ng tiwala sa Panginoon. Although kailangan natin ng tao, kailangan natin ng magpagkagamot, subalit unahin natin, hanapin, ikonsulta yung ating karamdaman sa Diyos. Kaya anong nangyari kay Ezekias, kay Asa, Haring Asa, sa halip na siya ay gumaling, 2 taon lang, pagkatapos na siya ay nagkasakit, namatay na siya. Sa mga tweet, 2 taon lang ang ibinigay ng Diyos sa kanya mula nung siya ay nagkasakit. Pero naniniwala ko po, mga kapatid, kung siya ay hinahanap ang Diyos, hahaba pa ang kanyang buhay. Subalit walang halaga niya ang Diyos. Ang hinanap niya ay ang mga mahusay na mga manggagamot dahil siya hari, siya ay makapangyarihan, siya ay mapera, maraming pwedeng gastusin. Kaya anong nangyari? 2 taon lang po siyang nabuhay mula nung siya ay nagkasakit at namatay na. Ano ang sabi ni Santiago?
Sa Santiago 5:13, sinabi diyan ni Santiago, na unahin natin munang hanapin ang Diyos. Diba? Ang Diyos muna ang hanapin natin. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ang sabi niya, ipatawag ang mga matatanda sa iglesia na si pahiran ng langis at ay ipanalangin. Sa mga tweet ay ipapanalangin muna siya, iharap muna sa Diyos, ihingi mo ng tawad sa Diyos bago pumunta kung saan mang manggagamot. Unahin natin ang Diyos. Maraming mga talata sa Biblia na bumabagit sa kagamutang medikal. Diba? Paglalagay ng benda sa sugat, pagpapahid ng langis, pag-a-apply ng langis at alak, pagtatapal ng dahon, pag-inom ng konting alak. Yan po ang mga ibang mga paraan sa pagpapagaling sa isang may sakit. Ngunit, ang Diyos pa rin ang nangunguna sa paraan ng pagpapagamot na ito, sa gamutang ito. Diyos pa rin ang siyang nangunguna. Si Ezekias, isang lalaki ng Diyos, may taning na ang kanyang buhay. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, pumunta ka kay Ezekias, sabihin mo sa kanya, mamamatay na siya. Ayusin niya ang kanyang bahay dahil mamamatay na siya. Pumunta si Isaias kay Ezekias, sinabi niya yung sinabi ng Diyos, ayusin mo ang bahay mo sapagkat ikaw ay mamamatay na. Ano ang nararamdaman ng isang tao na gano'n, na meron siyang karamdaman na sinabing siya ay mamamatay na? So ang ginawa ni Ezekias, nanalangin na mataimtim na lumuluha. At mayroon siyang sinabi, ito po yung maganda na kanyang sinabi. O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. Ano pa? At may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. Hindi ibig sabihin mga kapatid na yung pag-iyak niyang mainam sa harap ng Diyos ang nagpagaling. Kundi nahabag ang Diyos dahil si Ezekias meron siyang ginawa. Meron siyang kabutihang ginawa. Ano ang kanyang ginawa? Lumakad sa harap ng Diyos. Ibig sabihin namuhay siya na ayon sa kagustuhan ng Diyos. May dalisay na puso, ang sabi niya, gumawa ng mabuti. So, iyon po ang iniremind lang ni Ezekias sa kanyang buhay sa harap ng Diyos na siya ay isang matuwid na tao gumawa ng mabuti sa harap ng ating Panginoon. Sa makatwid, doon sa bagay na yon ay nahabag ang Diyos, pinagaling siya, binigyan pa siya ng 15 taong buhay ng ating Panginoon. 15 taon na nabuhay pa. Dinagdag niya sa kanyang buhay ang 15 taon. Napakaganda po. Dahil meron siyang ginawang mabuti. Diba? Dahil lumakad sa harap ng Diyos na isang matuwid. Kaya ang isang tao na isang banal sa harap ng Diyos, kung siya'y magkakasakit, naniniwala ko, hindi po siya pababayaan ng Diyos. Humingi ka lang ng tawad kung kayo nagkasala. Lumakad ka ng matuwid sa kanyang harapan. Diba? Hindi naman yung pag-iyak ang nakakapagpapagaling dito, iyak ka sa ng Panginoon. Hindi po yun. Kundi yung ating mga bagay na ginagawang mabuti, nagpapaalala sa damdamin ng Diyos na ikaw isang banal, kaya mahabag siya, bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Ang kahabagan ng Diyos ang kailangan po natin. Ang sakit na hindi kayang pagalingin ng tao, kayang pagalingin ng Diyos. Diba? Ang mga gamot ay hindi Diyos, ngunit ginagamit sila ng Diyos. Maaaring magreseta ang isang doktor ng amoxil. Diba? Pero saan galing ang gamot na amoxil? Saan po ba nanggaling yan? Ito ay nanggaling sa isang sangkap na nagmumula sa isang amag na kulay blue-green na tinatawag na Penicillium notatum. Diba? Saan nanggaling ang amag na ito? Ginawa ng Diyos. Kaya masasabi natin na nilikha ng Diyos ang amag na penicillin at binigyan ito ng kagamit-gamit na katangian para sa pagpatay sa mga nakakahawang bakterya sa loob ng katawan ng tao. Hinayaan ng Diyos na matuklasan ng tao ang katangiang ito. Sa mga katwid, yung mga bagay na binibigay ng mga manggagamot, yan ay nandyan din sa kaalaman ng Diyos.
Alam ng Diyos kung yun ang dapat na ibigay sa iyo na tamang gamot para ikaw ay lumakas. Diba? Ginagamit ng Diyos ang katalinuhan ng mga tao. Dapat nating alagaan ang ating mga katawan ayon sa sulat ni San Pablo sa kanyang unang Korinto 3:16 hanggang 17. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ganito, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Diba? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya gigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Tayo ang templo ng Diyos. Kaya ingatan po natin ang ating katawang ito dahil ito ay sa Kanya, hindi po ito sa atin. Kung sa paglabag natin sa gobyerno na lumalabas tayo, nakakalanghap tayo, magkakasakit tayo, hindi lang gobyerno ang magagalit sa atin, pati ang Diyos magagalit sa atin dahil ang katawan natin ay sa Kanya, hindi po ito sa atin. Sa makatwid ay ingatan natin itong sa Kanya. Susunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng ating pamahalaan para huwag tayong magkasakit. Dahil pag tayo nagkasakit, magagalit din ang Diyos sapagkat tayo ay sa Kanya. Ang mga sakit o karamdaman ay hindi po parusa. Hindi po ito parusa. Ang mga ito ay resulta ng pamumuhay sa isang mundong makasalanan. Lahat ng tao ay nagkakasala. Tama po ba? Lahat ng tao nagkakasala. Mabuti man o masama, bata, matanda, nagkakasala. Kahit ikaw isang banal na sinasabi, ikaw ay nagkakasakit. Lahat nagkakasakit. So, hindi po yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit ay parusa. Hindi po yan parusa. Ngunit dapat nating tandaan na sa buhay ng mga mananampalataya, ang lahat ng bagay ay gumagawa na magkakalakip para sa kanilang ikabubuti. Roma 8:28 po yan. Ano ba? Bagamat nasa ilalim tayo na sa mga sakit at karamdaman, ay meron tayong isang dakilang pag-asa. Ito po ang napakaganda. Sa awit 103 ay isang kahangahangang sitas sa banal na kasulatan na nagbibigay sa atin ng katiyakan na magwawakas sa atin, magwawakas ang mga sakit at paghihirap sa mundong ito. Anong talata yan? Awit 103, 1-4. Ano po yung ating teksto? Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan ang mabuti niyang gawa. At lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niya. Yan po ang napakagandang talata. Na sigurado na ang ating Panginoon ang siyang gumagamot sa lahat ng uri ng sakit. Dahil siya po ang dakilang manggagamot ng buong mundo. Ibigay natin sa Kanya ang ating pagtitiwala. Ang buong pagtitiwala natin, alam niya kung ano ang Kanyang gagawin. Kaya huwag tayong mabalisa mga kapatid. Huwag tayong mabalisa. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang nangyayari. Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang gagawin, lalo na itong kasalukuyan nating nararanasan na matinding pagkakasakit. Alam ng Diyos yan. At alam ko at ako'y naniniwala na pinahintulot ng Diyos na nangyayari ito sa magandang layunin. Meron siyang magandang layunin na katulad po ng ating napag-aralan kay Pastor Kasulya last Sunday na meron palang napakagandang idinudulot nitong COVID-19. At kung maaari ay wag po natin kalilimutan yon, yung ating napag-aralan na yon. Okay. Ang sabi ng Panginoon, Jeremias 32:27, narito, sabi niya, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May ano bang baga na totoong mahirap sa akin? Yan ang Diyos ang nagsalita po diyan. Meron bang mahirap na bagay sa akin na hindi ko magagawa? Ganun sa ibang salita. Ano ba? Si Jesus,
Sinusugan niya ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, hindi mangyayari ito sa mga tao. Dadapwat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay mangyayari. Sa mga tuwid, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Lahat ng bagay. Kaya itong napakahirap na sitwasyon natin ito, ay alam ko na ang Diyos ay meron siyang gagawing mabuti. At maaring sasabihin natin, later on, sasabihin natin, pag nakita na natin ang mga resulta, sasabihin natin, kay buti-buti pala na ng Diyos. Marami ang nagtatanong kung bakit pinahintulot ng Diyos na magkaroon ng sakit na coronavirus ang buong mundo. Ang maaring isagot natin sa kanila ay hindi direktang kasagutan, kundi ating hihimayin kung bakit nga ba pinahintulot ng Diyos na magkaroon ng ganitong uri ng sakit sa buong mundo. Hindi maabot ng ating kaisipan ang layunin ng Diyos. Subalit, ang ating paniniwala, mayroon pong magandang layunin ang Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Ang ating pong babasahin talata, Isaiah 55:8-9, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi ninyo mga pag-isip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-isip kaysa inyong mga pag-iisip. Sa Roma 8:28, lahat ng mga bagay na nangyayari ay tila napakasakit para sa mga tao. Pero sa isang side, ito ay may mabuting idinudulot sa atin. Katulad po ng ating napag-aralan last Sunday. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Israelita na pinahirapan ni Haring Paraon na napakahabang panahon. Ang tanong ay bakit hindi agad tinulungan ng Diyos? Bakit hindi agad binigyan ng solusyon ng Diyos ang kalagayan ng kanyang mga anak? Bakit hindi agad tinulungan? Maaaring masabi natin na sapagkat ang kanyang bayan ay matigas ang ulo. Nais ng Diyos na sila ibigyan ng lesson, nais ng Diyos na sila ibigyan ng disiplina. Kaya iyon ay hindi kaagad tinulungan ng Diyos. Pero later, nakita natin yung pagliligtas ng Diyos. Ganun rin ang kalagayan natin ngayon. Sa ngayon, tinatanong natin bakit nangyayari ito. Pero darating ang araw, makikita natin na mayroong pagliligtas na gagawin ng Diyos. At sasabihin natin, kay buti-buti mo o Diyos. Kay bait-bait mo pala talaga Diyos, ikaw pala ay merong pong layunin kung bakit ito nangyari sa amin ay para po sa ikabubuti ng buong mundo. O, gumawa ng 10 salot ang Diyos sa panahon ng mga Israelita. Ang pagkamatay ng panganay na lalaki, ito ang nagturo at nagbigay ng lesson sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sa maikling salita, ipinahintulot ng Diyos na magkasalot sa sakit na ikabubuti, sakit na sa ikabubuti ng kanyang mga anak, at ang sakit na ito ay doon sa aral, doon sa hindi sumasampalataya upang sila ay sumampalataya. Sa mga tuwid, kung ang nangyayari ay masakit para sa atin, pero meron palang layunin ang Diyos. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Subalit, ang masasabi lang natin, mabuti at maganda ang lahat ng plano ng Diyos sa kanyang mga anak. At sinabi ni Job, ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos din ang tumatapal. Ano ibig sabihin ni Job? Ang Diyos ay nagpapahintulot na magkaroon ng sakit ang tao. Pero siya rin pala ang gumagamot. Siya rin ang gumagawa ng paraan upang gamutin ang tao. Kaya kung itong nangyayari sa atin ay napakahirap, asahan natin ang Diyos ang siyang gagamot sa sakit na ito. Siya lang ang maaari nating inaasahan. Siya lang ang inaasahan natin na maaaring makagawa ng paraan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Katulad ng unang mga panahon, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hinati ang tubig ng dagat.
pinatigil ang paglubog ng araw, yay mga ilan lamang na ipinakita ng Diyos na kanyang gawin ang lahat ng mga bagay. Ito pa kaya ang sakit na ito ang hindi niya kayang pigilin. Sa makatuwid, umasa tayo sa Diyos na siya ang gagawa ng paraan upang tayo ay malagay sa maayos na kalagayan at mawala na ang sakit na ito. Sa ikalawang Kronika 7:14, ganito po ang napakagandang sinasabi ng Biblia. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng pangalan ay magpakumbaba, at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Kaya lang may kondisyon. Kung sila ay magpapakumbaba, kung sila ay dadalangin sa Kanya, kung hahanapin ng Diyos at talikuran ang kanilang masamang lakad, Kanyang pagagalingin ang ating bayan, ang ating bansa. Ano ang kailangan? Magpakumbaba, dumalangin, hanapin ng Diyos at talikuran ang masamang lakad. Ano ang resulta? Patatawarin sa kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Sa ngayon, may nakikita tayong resulta. Ang ating napakinggan noong last Sunday ay yun po ang resulta na maganda pala ang plano ng Diyos kung bakit nagkaroon ng COVID-19. Marami ang natutong tumawag sa Diyos, natutong sa disiplina, natutong magtulungan, magkaisa ang mga tao. Mga kapatid, lubos po akong nagpapasalamat una sa Diyos at sa inyong pakikinig. Bagamat kayo ay nasa inyong mga tahanan, nawa patuloy tayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon ilayo sa sakit na ito na ating nakikita. Nais ko pong iwanan sa inyo isang talata. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi Kanya pababayaan, ni lilipulin Kanya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na Kanyang isinumpa sa kanila. Pagpalain nawa tayo ni Diyos sa ating pong pag-aaral na ito. Nawa po ay patuloy po tayong sumamba sa Kanya, patuloy po tayong sumunod sa Kanya, sapagkat yan po ang gusto niya sa bawat isa sa atin, hindi lamang sa atin, kundi sa buong mundo, ang magpakumbaba, ang kumilala sa Kanya, at nawa po, sa oras na ito, ay madama natin ang kahalagahan na ang Diyos ang siyang nagpapagaling. Gumagamit lamang siya ng mga instrumento ng mga tao upang pagalingin ang mayroong mga karamdaman. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Narito po ang binabanggit ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabi siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon
ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Purihin po ang Panginoon Diyos at tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sapagkat sa inyo pong biyaya, kami po ay muling nagkasama-sama sa pag-alaala sa inyo pong pagbibigay ng kaligtasan sa amin. At narito Panginoon ang tinapay at sarang ito na siyang simbolo ng iyong katawan at dugo na naging daan ng aming pong kaligtasan. Panginoon, tanggapin po namin ito ng masaya na nawa sa inyo pong nakatingin sa amin ay masaya din at maligaya kayo Panginoon Diyos na makita ang inyong pong mga anak na inaalalang totoo ang inyong pagbigay ng sakripisyo para sa aming pong kaligtasan. Salamat ng marami Panginoon, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Umaga po sa bawat isa sa atin at narito po tayo sa ating offertory at nais ko pong basahin sa inyo ang nasusulat sa 2 Corinthians 9:7. Ang sabi na dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So, ayan po yung talata para sa atin. So, ang bawat isa po sa atin ay inaanyahan na magbigay. At ang sabi dito ay kusang loob. No? Ibig sabihin, yun na po yung sa atin. Yung paalaala sa atin. So, maging hanggang sa panahon ngayon, ay dapat ay meron tayong pagkukusa. At kahit sa kagipitan, sabi nga, ay naghahanda pa rin tayo ng pagbibigay para sa ating Panginoon sapagkat yun ang ibig ng Panginoon, yung kusa at hindi mabigat sa ating mga kalooban sapagkat yun din naman yung kasiyahan natin, yung magbibigay tayo ng maluwag sa ating loob. Minsan nga ang ibang tao, ibang Kristiyano ay ganito, minsan kapag pupunta na sila sa kapilya, doon pa lamang nila maalala yung kanilang pagkakaloob, at doon pa lang bubunot. Pero ang mas mainam po ang mga kapatid ay pinaghanda na natin sa bahay pa lamang yung ibibigay natin para sa ating Panginoon. Kaya naman tayong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. It's giving time. Atin pong ipagpasalamat ang offering natin pinalito sa oras nito. Tayo pong manalangin.
Ama naming mapagpalad, dakila po sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataon muli Panginoon sa oras na ito na naibalik po namin ang nararapat Panginoon para sa inyo. Salamat Panginoon sa mga salaping na nalikon po namin sa oras na ito. Naway lobin niyo po ang mga salaping ito na aming po pinagsama-sama ay magamit lamang po ayon sa inyong kalooban para po sa ikalalaganap ng inyong banal na salita o Diyos. Dalangin din po namin Panginoon ang lahat ng nagkaloob ay patuloy niyo pong pagpalain sa mga hanap buhay, mga trabaho po Panginoon ay niyo pong pinagkaloob sa amin Ama. Salamat sa mga bagay nito na ginagamit po ninyo upang matugunan po namin ang aming mga pangangailangan sa aming pamilya at higit sa lahat Panginoon may balik po namin ang nararapat para sa inyo Ama. At narito Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salapin ito na aming nalikom upang magkagayon Panginoon, ito po ay magamit lamang sa ayon sa inyong kalooban ng Diyos. At sa mga sumusunod na pagkakataon Ama, dalangin din po namin na patuloy na makapagkaloob po kami. At sa mga kapatid po namin na wala pong kakayanang magkaloob Panginoon, ay pagpalain niyo rin po sila at biyayaan Panginoon ng mga hanap buhay o trabaho Panginoon. Upang magkagayon Ama, sa mga gaya po nito na pagkakaloob po para sa inyo ay makapagkaloob din po sila Panginoon. Patuloy niyo po kaming pagpalain Ama sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Binabalik po namin ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa makapangyarihan at banal na pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas at sa patuloy na gabay ng Santong Espiritu. Amen. Ngayon mga kapatid, tayo po yung muling magkukul ng panalangin. Magkukul po tayo ng pangwakas na panalangin. Naman naming mapagpala at dakila po sa lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po kami Panginoon sa oras na ito Panginoon, sa aming pong ginawang pagsamba sa inyo Panginoon. Salamat o Diyos, dahil alam po namin Panginoon, kayo po ang siyang nanguna at gumabay sa aming gawain ito Ama. Nawa o Diyos, lahat ng mga salita po niyo na naihayag sa amin ay magbigay ng inspirasyon, kalakasang spiritual sa bawat isa sa amin na nakinig Panginoon. Nawa Panginoon, lobin po ninyo ang mga salita po ninyo ito ay patuloy na tumubo sa aming mga puso at magbunga sa aming mga gawa o Diyos. Salamat sa mga anak po ninyo Panginoon na ginamit po ninyo na instrumento na magbahagi ng inyong banal na salita. Maging sa mga anak po ninyo na ginamit sa pangunguna sa mga gawain ito, sa mga tagapagpaawit, sa mga manunugtog o Diyos, at sa lahat ng anak po ninyo Panginoon, nakabahagi po sa gawain ito. Salamat Panginoon at patuloy niyo pong pagpalain ng inyong banal na iglesia sa dako po ito. Ama, salamat sa pribilehyo at pagkakataon Ama na pinagkaloob po ninyo na makapanambahan kami sa umaga po ito. Salamat Panginoon sa nagdaang isang linggo sa aming buhay at sa isang linggo na naman po aming haharapin o Diyos. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat at paggabay po ninyo sa amin at ang inyong pagpapala sa bawat isa upang magkagayon Ama sa susunod na linggo ay muli po kami magkasama-samang magkakapatid Panginoon upang kayo po ay aming muling purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa darating na mga araw Panginoon, tulungan niyo po kami at patuloy na ingatan laban po sa banta ng COVID-19 Ama. At po kami magkakapatid ay umaasa Panginoon sa gabay at patnubay po ninyo. Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay o Diyos, hiling po namin ang inyong pag-iingat at paggabay sa amin. Purihin ka o Diyos upang aming sama-samang panalangin sa banal at makapangyarihang pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Ngayon mga kapatid ay ating sama-samang tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Ang mayamang pagpapala mula sa ating Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, ang patuloy na paggabay, pagpapaalala, patnubay ng banal na Espiritu ay sinawang sumainyong lahat mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Draw me close to you. Never
lay it all down.